So sa mga matatanda dyan, alam ko, I'm sure alam niyo to. Ngayon ko palang nalalaman to. True hero natin ay si Noynoy Aquino kasi pinaglalaban niya ang West Philippine Sea. Nakita nyo naman ang tension between China and Philippines dati. Si Noynoy lang ang nakipaglaban. Basahin natin, China relations have lately been dominated by the disputes of territory in the West Philippine Sea. Since the China warship were there blocking over our sailors, so sa panahon ni Noynoy Aquino, nagkikipag-away na siya sa China. Hindi ibig sabihin natuta siya sa mga kano. Kung hindi, matapang talaga si Noynoy, katulad din ni BBM, di ba? So, ang mahirap lang noon dahil walang water cannon. Ngayon, meron na. So, tuwang-tuwa naman yung mga kababayan natin at napaliguan sila. Kasi nga, napakamahal ngayon, no? Yung tubig natin, napakamahal. Naku, grabe. So, libre na yung ligo nila, sabon na lang yung gastos nila. At least, nakapagligo na sila na walang gastos sa tubig. Kasi ang mahal ng tubig ngayon. Grabe. So, babalik tayo sa time ni Panot. Ang kilo ng bigas kay Panot ay 50 pesos. Kay Duterte, 40 pesos ang pinakamahal. Ngayon, kay BBM, walang pandemic at napakalaki yung taxes natin. Tumatanggap sila ng billion of pesos sa ating taxes. Pero yung bigas, 70 pesos na yung kilo. Grabe, sobrang mahal. Hindi lang naman naawa sa mga Pilipino, sa mga mahihirap. Grabe tong pamilyang ito. Bakit kaya ganun, guys? No? Walang pandemic, wala tayong crisis, maganda yung economics natin, and our price is controlled by the government kasi obligasyon ng president from the presidential office na i-control yung price to prevent hunger to our people. Ganun yun. Pero napakamahal at hindi na makahinga yung mga mahihirap natin ng mga Pilipino. Kawawa talaga, guys. No? Pero hero sila. No? Si Noynoy Aquino at si BBM, hero sila kasi nakipaglaban sila sa China. Na which is, simula noon hanggang ngayon, hindi sila makapasok sa Scarborough Shoal at saka sa Spratly Island. Sa panahon ni Duterte, nakakapasok tayo, guys. Hindi tayo tinira ng water cannon. Ganon kagaling si Duterte. At maganda yung economics natin kahit pandemic. Kasi kahit wala tayong taxes, walang operation, yung government natin, hindi sila tumatanggap ng billion of taxes noon kasi pandemic nga sa panahon ni Duterte, pero napakamura yung mga bilihin. At VIP pa yung mga mahihirap nating mga OFW. Sa 5-star hotel pa naka-stayin at libre pa pagkain at libre ayuda. Ganon kagaling ang ating President Duterte. Hindi ako maka-Duterte ha, hindi din ako makalini, hindi din ako makatanso, hindi din ako maka-Noynoy Aquino. Ako po ay isang Isko Moreno supporter. Kasi nga, may nakikita akong maganda na sa loob ng 2 taon at sa pagkikipaglaban sa pandemya, marami siyang nagawa sa mga Pilipino at nakapagpatayo pa siya ng 2 kondominium para sa mga mahihirap. O anong masasabi ninyo?